Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. 4 na taong gulang na batang babae inatake ng asong positibo sa rabies sa Mangaldan, Pangasinan. Kaap, inumpisa na ang investigasyon sa bumagsak na Cessna plane sa Lingayen, Pangasinan. Isang alagang aso sa bayan ng Lingayen, pinana ng hindi pa nakikilalang sospek. Pana, nakabaon pa sa katawan ng aso. At Sunflower Farm sa La Trinidad, Benguet, ating dayuhin this summer. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, 4 na taong gulang na batang babae ang inatake ng asong positibo sa rabies sa Mangaldan, Pangasinan. Kaya naman malawakang anti-rabies vaccination ang isinagawa. Naka-alerto Jasmine Gabriel Galban. Sugat sa likod at bahagi ng leeg ang tinamo ng 4 na taong gulang na batang babae matapos siyang atakihin ng isang aso sa barangay Navaluan, Mangaldan, Pangasinan. Kwento ng nanay ng biktima, pumasok umano sa kanilang compound ng aso at nakipag-away sa kanilang mga aso sa lugar. Sinubukan nilang itaboy ang aso pero hindi raw nila ito masaway. Makalipas ng ilang sandali ay nadapa ang kanyang anak at dito na raw siya inatake ng aso. Nadapa po, biglang dinaganan ng aso. Kinagat sa may likod ng leeg tsaka sa likod ko. Bali 6 na kagat. Agad dinala sa pagamutan ng biktima para bakunahan. Agad ding ipinasuri ang ulo ng asong nakakagat sa bata sa Rabies Diagnostic Laboratory sa Santa Barbara, Pangasinan at lumalabas na positibo ito sa viral antigen ng rabies. So worried po yung magulang, isasubmit po talaga yun sa RADDL sa Santa Barbara. And then nakatanggap po kami ng email. Kami po yung authorized na makakatanggap kasi confidential yun na may na positive. Tapos ipapasa namin sa MHO. Confirm na po talaga yun kaya confidential siya. Agad nagsagawa ng anti-rabies vaccination ang Municipal Agriculture Office sa Purok 6 sa Barangay Navaluan. Nagsagawa naman ang Mangaldan Sanitary Inspection Office ng chlorine disinfection sa compound ng biktima. Sa ngayon ay ligtas na sa kapahamakan ang 4 na taong gulang na batang nakagat ng asong positibo sa rabies. Patuloy naman ang panawagan ng otoridad sa publiko na maging responsable sa pag-aalaga sa kanilang mga alagang hayop. Paalala din ng otoridad na sumunod sa ipinatutupad na aso mo itali mo ordinance sa barangay. Hinihigitan ko po. Yung parati kaming umiikot na nagsasabi na yung aso mo, tali mo. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Inumpisahan na ng Kaap ang investigasyon sa bumagsak na Cessna plane sa Lingayen, Pangasinan. Balitang hatid ni CJ Torida. Mag-aalas 5 ng hapon kahapon nang dumating ang mga tauhan ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa Lingayen, Pangasinan upang simulan ang kanilang investigasyon sa bumagsak na Cessna plane sa Barangay Libsong East umaga kahapon. To conduct investigation kung anong oras nangyari, nakilala natin yung mga victims. The further investigation will be nandun na sa kamay ng Kaap. Dahil may sarili din silang investigation body. Nasawi sa insidente ang 31 anyos na piloto na tubong Baguio City at ang 25 anyos na student pilot na residente ng San Ildefonso, Bulacan. Iniuwi na rin kahapon sa kanilang lugar ang labi ng mga biktima. Ayon sa pulisya, niretrieve ang makina ng eroplano kaninang umaga para sa patuloy na investigasyon. Kakalipad lang mula sa Lingayen Airport ang Cessna plane nang biglang bumulusok sa bakanteng lote sa Sitio Aliguas. Dinala pa sa ospital ang 2 sakay pero hindi na umabot ng buhay. Labis ang pagdadalamhati ng mga naiwang kaanak ng student pilot na nakilalang si Brian Allen de la Cruz Ocang. Pinaghahandaan na raw ni Brian ang kanyang solo flight. Graduate siya ng AMT pass license siya aircraft maintenance. Gusto nga mag-pilot. Sobrang sakit. Nag-iisa po yun. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng nasawing piloto. Patuloy ang pakikipag-ugnay ng Lingayen Police sa Kaap para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Nakausap din ng GMA Regional TV sa telepono ang Kaap Area 1 Manager at sinabing nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Ituloy yung coordination in order na find out nila
based on the result of their investigation, yung kung ano ba talaga yung nangyari, kung bakit nangyari yung aksidente na yun. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, mga hindi pa nakukuhang replacement plate noong 2015 umabot na sa mahigit 7,000 piraso sa LTO Dagupan City District Office. Kaugnay niyan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga replacement plates sa LTO Dagupan City District Office. Umabot na sa mahigit 7,000 replacement plate noong 2015 ang hindi pa nakukuha sa LTO Dagupan City District. Matatandaang noong December 11, 2014, sinilabas na Memorandum Circular Number AVT-1895. Ipinag-utos ng lahat ng four-wheel motor vehicle na magre-renew ng registration ay kailangan mag-apply ng replacement plate na naaayon sa bagong Motor Vehicle License Plates Standardization Program. Ayon sa LTO, ngayon palang dumarating ang mga replacement plate na binayaran ng mga motorista noong 2015. Kasabay nito ang panawagan sa mga may-ari ng plaka na kunin na ito sa kanilang tanggapan. Yes, may verification po tayo para tugma doon sa address ng tao na may-ari ng plaka, ng registered owner. Bine-verify muna sa system yan. Kung noong nakaraang mga buwan ay nagsasagawa ang LTO ng programang Oplan Plaka Mo Deliver Ko tuwing weekend. Ngayon, halos mag-iisang buwan nang ipinatutupad ang araw-araw na Oplan Plaka Mo Deliver Ko. Nagiging problema natin, ma'am, is factors kung bakit hindi na i-deliver fully yung mga replacement plates ay maaaring nagpalit na ng address. No? Lumipat na po yung tao, ma'am. And then nabenta na yung motor vehicle po sa ibang tao. Mahalaga ang plaka ng sasakyan para sa mga motorista, kaya malaking bagay na makuha nila ang mga replacement plate. Mahalaga, ma'am. Kasi pag nasita ka, malaki ang penalty nun. Bukod sa mahigit 7,000 replacement plate na nasa LTO Dagupan City District, ay inaasahang may mga darating pang plaka ng sasakyan hanggang sa mga susunod na araw. Chris, ayon sa LTO ay mayroong team na naka-assign para sa coordination doon sa mga may-ari ng unclaimed na replacement plates. Samantala, sa ngayon, priority na mai-distribute yung mga replacement plates within Pangasinan area. Bagamat may schedule din naman na inilaan para doon sa mga replacement plates mula sa ibang probinsya. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Abiso sa mga motorista, may taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya, tataas ng 1 peso and 40 centavos ang kada litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos naman sa diesel. Abang sa kerosene, may dagdag na 1 peso and 20 centavos ang kada litro. Ito na ikalawang magkasunod na linggong taas presyo sa gasolina, diesel at kerosene. Muslim community sa Calasiao, Pangasinan, pinagdiriwang ang Idil Fitr ngayong araw, March 31. May ulat si Jeric Pasilyao. Ipinagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo ang pagtatapos ng Ramadan o selebrasyon ng Idil Fitr. Importante at malaking obligasyon ng selebrasyon na ito para sa mga mananampalatayang Islam. Inumpisahan ang selebrasyon kaninang umaga sa panalangin sa isang moske sa Calasiao, Pangasinan. Nakibahagi rito ang mga kababayang Muslim sa probinsya at mga banyagang estudyanteng Muslim na nag-aaral dito sa Pilipinas. Bagamat nasa bansang Yemen ang mga magulang at kaanak ni Mohammed Al-Hahab, masaya pa rin niyang ipinagdiwang ang Idil Fitr kasama ang mga kapwa banyagang estudyante at mga Pilipinong Muslim na kanyang ikinukonsiderang pamilya. You, as me, it's difficult to celebrate without our family, and I hope all of us will do good things that will be related to our family. Paghingi ng kapatawaran, pagpapatawad at kapayapaan, ito raw ang kabilang sa hiling nila ngayong Idil Fitr. Paghihingi ng kapatawaran sa isa't isa, kasi kailangan mo kasi upang sa ganun yung gawain mo mabuti, katanggap-tanggap. Dahil ang gawain na mayroong kayong alitan sa kapatid mong Muslim ay hindi ang maitataas hanggat na hindi kayo magpatawaran sa isa't isa. Ang mga nabiyayaan sa buhay ay namamahagi ng tulong sa mga nangangailangan. Idul Fitr, nawa ay ito ay mabiyaya sa atin at nawa na ang mga sacrifice gawain natin mga Muslim mabubuti sa buwan ng Ramadan, nawa ay tinanggap
ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpleng ipinagdiwang ng mga Muslim sa Lawag City ang pagtatapos ng Ramadan o Idil Fitir. Ayon sa opisyal ng Muslim community, mahigit 1,000 ang dumalo sa selebrasyon. May mga bisita pa na galing sa iba't ibang bayan. Kapayapaan sa bansa ang kanilang panalangin lalo na ngayong eleksyon. Nagkaroon naman ng salo-salo sa mga kabahayan matapos ang pagdarasal. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga natutumbang poste ng kuryente o na nagiging sagabal sa kalsada pinagtatanggal sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Maaga pa lang tulong-tulong ng mga opisyal ng barangay sa pagtatanggal ng mga natutumbang poste ng kuryente na nagiging sagabal sa daan sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Una nilang pinuntahan ng Serafica Street. 8 poste ng kuryente ang target nilang matanggal ngayong araw. Nasa right of way siya ng daan. Kailangan namin ilipat doon sa pinaka-corner, lagpas ng kanal. Kasi malay mo pag pinasemento na ulit ito kasi widening. At saka at the same time, natutumba na yung poste because yung mga truck na malalaki, minsan nasasagi nila. Bago tanggalin ang mga natutumbang poste ng kuryente, ay itinayo na sa lugar ang mga solar light, kaya mananatiling maliwanag sa lugar. Noong nakaraang taon, mahigit 70 lumang mga poste na ang tinanggal sa iba't ibang bahagi ng barangay. Ngayong taon, mahigit sa 50 poste ang target na matanggal. Actually, ang poste namin dito sa Barangay Poblasyon umaabot ng 400 post, nasa 70, ganun na. Maliit pa lang, oo. Meron yung isang unti-unti lang. Malaking tulong naman para sa mga residente ang pagkakaroon ng maayos at maliwanag na mga ilaw sa barangay. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. 4 na Pinoy kabilang sa mga nawawala kasunod ng lindol sa Myanmar ayon sa DFA. Narito ang report. Kuha ito sa Myanmar habang hinahanap sa kabuhong gusali ang mag-asawang sina Alexis Gale at Edsel Jess Adalid. Pinaniniwalaan silang natrap sa tinitirhan nilang 12-story building na Sky Villa Condominium na nasa syudad ng Mandalay na pinakamalapit sa epicentro ng magnitude 7.7 na lindol. Taimtim na nagdasal ang kanilang pamilya sa Bais City sa Negros Oriental para sa kaligtasan nilang dalawa. Nagsindi kami ng kandila na hoping na may milagro na kung nasa loob man sila, mabubuhay pa rin sila. Hindi ko pa matanggap sa ngayon nawawala sila. Isa pang Pilipinong nawawala si Francis Aragon na nakatira rin sa Tower D, 6th floor ng Sky Villa Condominium. Bukod kina Francis, Edsel at Alexis, may isa pang Pilipinong nawawala sa Myanmar ayon sa DFA. Muling detalye, 4 ang unaccounted for. Mga professionals yan, usually mga teacher, mga office workers. Sabi ng Office of Civil Defense, naghahanda na silang magpalipad sa Myanmar ng 114 na mga tauhan sa April 1 na tatagal doon ng 2 linggo para sa humanitarian aid. Gusto ng mga kaanak na mga nawawala na makasama papunta sa Myanmar. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na nabuo nitong weekend. Pero ramdam pa rin ang epekto nito sa ilang bahagi ng Palawan kasabay ng easterlies na magdadala ng mainit at maalinsangang panahon at tsansa ng thunderstorms. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. May malalakas sa ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Umabot sa 48 degrees Celsius na maituturing na danger level ang naitalang heat index sa Dagupan City noong Biyernes base sa monitoring ng Pag-asa. Ito na raw ang pinakamataas na naitalang heat index sa Dagupan City ngayong taon. Naitala ito sa pagitan ng 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Sa forecast ng Pag-asa,
Inaasahang tataas pa ang heat index hanggang sa mga susunod na araw kung kailan peak ng mainit na panahon. Posibleng lumagpas pa ito sa 50 degrees Celsius, kaya patuloy ang paalala ng Pag-asa sa publiko na magdoble ingat para makaiwas sa anumang sakit na may kinalaman sa heat-related cases. Bukod sa pagsusuot ng komportableng damit ay tiyaking hydrated ang katawan. Iwasan din ang paglabas ng bahay o pagiging exposed sa matinding sikat ng araw sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Mga taga-suporta ni FPRRD nagsagawa ng Unity Ride at pagtitipon para sa kanyang 80th birthday sa Pangasinan. Silipin sa report. Bandang alas 5 ng hapon noong Biyernes, nagtipon-tipon ang Duterte supporters sa Dondaligan Park sa Dagupan City. Ayon sa isang taga-suporta, hiling niya na maiuwi na sa Pilipinas ang dating Pangulo. Ang kahilingan ko po ay bring him home. Dapat dalhin na dito sa Pilipinas si President Digong. Nagkaroon ng Unity Ride mula sa Dagupan City diretso sa bayan ng Mangaldan para sa birthday gathering para kay FPRRD. Bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-80 kaarawan ng dating Pangulo, naghandog ng birthday cake at kinantahan ng birthday song ng mga taga-suporta nito. Happy birthday to you! Ang wish natin kay PRD is syempre makabalik na sana siya and sana mabless pa siya ng good health, wisdom para malagpasan niya yung pagsubok na kinakaharap niya ngayong panahon na ito. Nasa mahigit 1,000 taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsama-sama sa Freedom Park sa Cabanatuan City noong Biyernes. Panawagan nilang ibalik na sa Pilipinas ang dating Pangulo. Kasabay ng peaceful rally ang pagdiriwang ng ika-80 taong kaarawan ng dating Pangulo. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, 34 anyos na Amerikano, kinabibiliban sa kanyang galing na magsalita ng Filipino at Ilocano. Atin siyang kilalanin sa report. Napadpad ang tubong Texas, USA na si Jake Taylor sa Pilipinas noong 2009 bilang isang misyonaryo. Tumira siya sa Pasay at sa taong din yun, natutunan niyang magsalita ng Tagalog. So una po Tagalog po talaga. Nagtuto ako habang andito po ako sa Pilipinas. Tapos sabi ko sa kanya, "Be, magtagalog lang tayo sa bahay para maging fluent ako." Doon din niya nakilala ang kanyang napangasawang isang Pangasinense, si Jessica Ramirez, na tubong Barangay Tubor, Malasiki, Pangasinan. Pero tuwing umuuwi sila sa Pangasinan, na-OOP raw si Jake dahil Ilocano kung magsalita ang pamilya ni Jessica. Kaya nagpursige siyang matutong magsalita ng Ilocano sa tulong ng kanyang asawa. Ano naman kaya ang una niyang natutunang salitang Ilocano? Naimas. Yan yung una-una. Kasi naimas talaga timakan, tiluto ni Mrs. Kaya naimas, yun yung ginagamit ko araw-araw. Sasabihin ko, "Be, nag-imas timakan." Proud wife si Jessica kay Jake. Sa mahigit 1 dekada nilang pagsasama, nakita raw niya kung paano mahalin ni Jake ang kultura ng Pilipino. Siyempre, super proud. Parang sino ba naman hindi magiging proud na isang Amerikano? Hindi lang language ko yung tinutunan niya, yung dialect ko. Sinapuso pa niya. Sumikat si Kuya Jake sa online community simula noong 2021 dahil sa kanyang mga content sa iba't ibang social media platforms. Maraming salamat ko. Wala po kaming masabi sa suporta po ninyo. Agyaman at launay. Talagang natutuwa po kami. Ayon sa mag-asawa, hanggat may natutuwa, hindi raw sila magsasawang magbigay saya sa kanilang taga-suporta. Bukod sa Tagalog at Ilocano, inaaral na rin ni Jake ang salitang Pangasinan. Be, inaaraw ta ka. Inayayat ka, be. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Isang alagang aso sa Lingayen, Pangasinan ang pinana ng hindi pa nakikilalang sospek. Pana
nakabaon pa sa katawan ng aso. Tutukan sa report. Sabado ng hapon, lumapit daw kay Miyaka ang kanilang alagang asong si Brown. Laging gulat niya na makita ang nakabaon na pana sa katawan ng kanilang alaga na crossbreed ng Aspin at Japanese Spitz. Tumaginang magpa-interview si Miyaka na residente ng Lingayen, Pangasinan, pero hindi raw may paliwanag ang kanyang nararamdaman sa sinapit ng kanilang 1 taong gulang na alagang aso. Wala naman daw silang hinala kung sino ang may kagagawan nito. Ayon sa eksperto, kailangan daw isailalim sa check-up si Brown upang malaman kung may tinamaan na organ na posibleng maging dahilan ng internal bleeding. Kung medyo malalim yung baon, causes internal bleeding, which is yun ang dahilan ng pagkamatay ng pasyente kung hindi naagapan agad. Ayon kay Miyaka, kumakain pa naman daw ang kanilang alaga pero makikita raw sa mga mata ng aso ang sakit na nararamdaman nito. Hirap din daw silang tanggalin ang nakabaon na pana kaya dadalhin din nila sa veterinaryo. Ayon sa otoridad, maliwanag na pagmamalupit ito sa alagang hayop. Mag-iimbestiga tayo at magpa-file tayo ng kaukulang kaso kung mapatunayan natin na may basihan ang ating ipa-file na kaso gaya niyan. Maliwanag po na cruelty to animal yan. So, iimbestigahan natin yan. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Arestado ang top 7 most wanted person sa bayan ng Calasiao, Pangasinan pasado 4:00 ng hapon kahapon. Naharap sa kasong robbery ang akusado na naaresto sa Barangay Nalsan. Ang akusado ay isang 23 anyos na lalaki, karpintero at residente ng Barangay Nalsan, Bacayao. Ayon sa pulisya, notorious ang akusado dahil may nilooban pa siyang restaurant sa Dagupan City kamakailan bago siya nahuli. Inirekomenda ng korte ang 48,000 pesos na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay nasa kustodiya ng otoridad para sa karagdagang dokumentasyon at tamang disposisyon. Pagpapagupit ng buhok, paliligo, pananatili sa ilalim ng puno at shed ang ilan lamang sa mga paraan ng mga residente sa Isabela at Cagayan upang maibsan ang sobrang init. Pumapalo kasi sa 39 hanggang 42 degrees Celsius ang heat index sa Isabela sa nakaraang 3 araw. Hanggang sa ngayon, habang mas mataas pa sa Apari, Cagayan na umakyat pa sa 43 hanggang 44 degrees Celsius. Ayon sa ilang residente sa Ilagan, 2 beses na raw silang naliligo sa isang araw. Ang ilan nagpapagupit na ng army cut para mas presko sa ulo at di mainitan. Sa mga residente naman sa nababad sa labas, sumisilong sila sa mga oras na kalakasan ng init para maibsan ang maalinsangang panahon. Sunflower Farm sa La Trinidad, Benguet, swak na summer getaway. Ating dayuhin sa report. Perfect getaway this summer ba ang hanap ng barkada at pamilya? Let's go at isama na sa inyong Cordillera Summer Adventure ang La Trinidad, Benguet. Strawberry Farm ba o colorful houses of Stobosa? Sa gitna ng malamig na klima ng Benguet, tiyak na isang tanawin ang magpapainit at magpapasaya sa inyo this summer. Kaya't isama na rin sa inyong Benguet bucket list ang isang paraiso na namumutiktik sa bulaklak. Ito ang Bahong Sunflower Farm. Ang mag-asawang ito na mula pa sa Imus, Cavite, bumiyahe pa ng ilang oras para mag-date sa Cordillera. Ang kanilang pagod, worth it sa napakagandang tanawin. April sana kami pupunta sa mahal na araw. Kaya lang parang na-excite ako. Tapos nakita ko na nag-bloom yung mga bulaklak. Maganda. Tanggal ang pagod niyo. Actually, nag-bus lang kami rito. 5 hours lang. Mula Pitix.
Nagsimulang binuksan ng 4,000 square meters na sunflower farm noong May 2021 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic para makapagbigay ng open-air attraction sa mga turista. Purposely sana itong sunflowers dadalhin sa Maynila para sa cut flower na ibebenta during Mother's Day. Kaso ang nangyari, wala namang bumibili tapos hindi pinapayagan na kaya naisip ko i-open na lang na tourist spot. Yun, nag-trending naman, kaya tinuloy-tuloy ko na. Bukod sa sunflowers na main attraction sa lugar, masisilayan din ang mga nagagandahan at makukulay na iba't ibang uri ng bulaklak na lalo pang nagbibigay ng stunning view at majestic blooms. Maliban sa strawberries, ang bayan ng La Trinidad dito sa Benguet ay tahanan din ng ekta-ektaryang flower plantations. Kaya naman, ang bayan ng Bahong ay tinagurian bilang Rose Capital of the Philippines. May entrance fee na 150 pesos para sa regular visitors, habang 120 pesos naman para sa mga PWD, senior citizens at 7 to 13 years old. Mga kapuso, ang Bahong Sunflower Farm ay hindi lang isang lugar, kundi isang karanasan na magdadala ng saya at inspirasyon sa inyong buhay tulad ng pamumukadkad ng mga bulaklak. Kasama si Jing Dakanay, Jarek Pasilyao, 1 North Central, Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.